ang nais sumampalataya kay Jesus, akin po kayong inaanyayahan na tayo ay lumapit sa bandang unahan para kayo'y aking maipanalangin. Bishop Jonathan, ano ibig sabihin ng sumampalataya? Ibig sabihin niyan ay tumiwala. Kung paano ako nagtiwala sa piloto na nagpalipad ng eroplano mula Los Angeles hanggang Pilipinas, hindi ko sila tinanong kung marunong silang magpalipad ng eroplano, ganun din ang pagtitiwala na kailangan niyong gawin sa Panginoong Yesus. Lumapit tayo sa bandang unahan. Kayo po ay aking inaanyayahan. Huwag po tayong mag-atubili. Aking ipapaliwanag sa inyong lubos kung ano itong ginagawa natin sa umagang ito. Kung meron kayong katanungan patungkol sa ating ginagawa ngayon, hayaan nyo na ito'y aking ipaliwanag sa inyo at lubos ninyong maunawaan ng kagandahan na tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoong Yesus. Purihin ang Panginoon. Amin kayong hihintayin. Meron ilang mga kaibigan natin, mga kapamilya, mga kasambahay na nagmumula pa sa ating mga bleacher section. We will wait for you. Yung iba sa inyo ay akay dito ng inyong mga kaibigan, ng inyong mga kapamilya. Mabuting bagay na inyong maunawaan ang kahalagahan ng pagsampalataya sa Panginoong Yesus. At sa mga kapatiran ay manatili tayo sa ating mga pagkakatayo at ating hihintayin ang iba pa nating mga kaibigan na lumapit sa bandang unahan. Samahan niyo sila, huwag niyo silang iiwanan sa harap. Kung sila inyong kaibigan, tumayo kayo na kasama nila. Huwag niyo silang iiwanan, huwag kayong pupunta sa likuran, sa tabi ninyo sila. Samahan niyo sila, tabihan niyo sila sa unahan. Kasama kayo dito. Huwag niyo silang iiwanan na sila'y nag-iisa lamang. Kung kaibigan niyo sila, tabihan niyo sila. Huwag niyo silang iiwanan kung kayo ay pastoral staff. Sino man kayo, huwag niyo silang iiwanan sa bandang unahan. Amen. Praise the Lord. Yes. Tabihan niyo sila. Nakakahiya, pero hindi dapat tayo mahiya. Kaya, yung mga kapatiran na may kasamang kasambahay, tabihan niyo sila, tayuan niyo sila kasama niyo. Yes, huwag niyo silang iiwanan para sila ay makakampante. Yes, bata man o matanda, mahirap o mayaman, malaki o maliit, babae o lalaki, sino man tayo. Yes, samahan niyo sila sa unahan, huwag niyo silang iiwanan. Huwag niyo silang iiwanan, tatabihan niyo sila. Yes. Meron pa po ba tayo? Ito ang panahon na ating dapat samantalahin. At hindi ko mamadaliin ang sandali na ito. I will be patient with you. Yes. Kung kayo ay mga kaibigan nila, kung kayo ay mga kasambahay nila, tabihan niyo sila. Meron pa po ba sa atin? Di ba sa atin? Marahil ay nagtatanong, ano ba itong aming ginagawa? Papaliwanag ko sa inyo. Napakalinaw. Meron pa po ba sa atin? Okay. Sa ating mga kaibigan na nasa harap at inyo kong tingnan, huwag po kayong mahiya. Okay. Ano ba itong aming ginagawa, Bishop Jonathan? Itong inyong ginagawa ngayon, ito ang kalooban ng Diyos. Nais ng Diyos na tayo ay sumampalataya sa Kanya. Ang pagsampalataya ay pagtitiwala. Hindi lang basta paniwala. Maraming dapat paniwalaan kay Kristo. Madaling paniwalaan si Kristo.
Okay? Madaling paniwalaan. Pero ang mahalaga, ano ang paniniwalaan natin kay Kristo? Okay? At gusto ko na inyong tingnan ang mga talatang aking sisitasin para maging maliwanag sa inyo. Okay? So, Bishop, okay, meron pa tayong mga kabataan. Naalala ko, nung ako ay kabataan, 10 years old, ganyan din ako. Ako ay tumanggap sa Panginoon. Sino ang mga magulang nito, mga kaibigan nito? Samahan niyo sila, tabihan niyo sila. Okay, sige. Praise God. Para tayong crusade, madaming mga kapatid. Okay. Okay. Ano yung ating sasampalatayanan kay Jesus? Madali lang to. Tingnan natin ang aklat ng Juan, Kapitulo 20, talatang 31. Ipakita natin sa monitor screen sa wikang Tagalog. Ngunit ang mga ito ay nakasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. So, ano ang ating sasampalatayanan kay Jesus? Na siya ang Kristo. Ang Kristo, hindi yan apelido. Ang apelido ko, Feriol. Yang Kristo, hindi yan apelido. Titulo yan. Titulo. Ang ibig sabihin ng Kristo ay the anointed one. Meaning, yung anointed, old word yan. Basta ang isipin ninyo, ang anointed, yung piniling nag-iisa. So si Jesus ang pinili ng Diyos na ating magiging tagapagligtas. Yan ibig sabihin ng Kristo. Na siya ay ano? Na siya ay anak ng Diyos. Okay? Anak siya ng Diyos. Galing siya sa langit, nagkatawang tao. Ngayon, sa Roma, sa aklat ng Roma, Kapitulo 10 sa talatang 9 at 10, ganito naman ang sabi. Kung ipapahayag mo ng iyong bibig, lahat tayo may bibig, si Jesus na Panginoon, sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay na maguli ng Diyos, sa mga patay ay maliligtas ka. Ano ang ating sasampalatayanan sa ating puso? Na si Jesus ay namatay. Kaya sa panahon ng Semana Santa, yes, pinagdiriwang natin yung kamatayan at pagkabuhay. Sabi, pag iyong sampalatayanan na si Jesus ay namatay at nabuhay na muli, maliligtas ka. Saan tayo maliligtas? Sa ating mga kaparusahan sa kasalanan. Kasi tayo po ay makasalanan. May araw na parang matino tayo, may araw naman salbahe tayo. Huwag niyo akong tingnan na parang hindi totoo yun. Lahat tayo minsan ay ganon, hindi tayo perpekto. Ang sabi ng Diyos, ang kasalanan ay parurusahan. Bawat makasalanan ay parurusahan. Basahin natin sa Roma, Kapitulo 6, talatang 23. Gusto ko maliwanag sa inyo ito. Minsan lang mangyari ito sa tanang buhay natin. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Bumili ka ng pagkain para magbayad. Tumanggap ka ng pagkain, babayaran mo. Magkasala ka, ang bayad kamatayan. Lahat tayo dapat mamatay. Pero, pag sumampalataya ka kay Jesus sa iyong puso, sabitin mo ng iyong labi, ligtas ka na. Ibig sabihin, pag ikaw ay mamatay, hindi ka na parurusahan sa impyerno. Kundi ikaw ay magiging anak na ng Diyos, wala ka ng kaparusahan. Yan ang sabi sa Juan sa Kapitulo 1 sa talatang 12. Ito po ang sabi, ang lahat na sa kanya'y nagsitanggap, yan ang ginagawa nyo ngayon, at pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatwid ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. So ngayon, pag sumasampalataya ka sa pangalan ni Jesus, magiging anak ka na ng Diyos. Come to think of it. Pag alis nyo sa lugar na ito, ibang tao ka na. Anak ka na ng Diyos. Bishop, itong itsura namin, itong itsura natin ito.
pwedeng maging anak ng Diyos. Anong dapat natin gawin? Magsisampalataya. At panghuli, ito ang ating dapat gawin. Sabi sa Aklat ng Gawa sa Kapitulo 2, sa talatang 38, ganito po ang sabi ng Biblia, magsisi at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Tatanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ano ang ating dapat gawin para mapatawad sa ating mga kasalanan? Magsisi. Ang pagsisisi, ito halimbawa ng pagsisisi. Ito lang, simple lang. Ang pagsisisi, kung ako'y nakaharap ngayon sa inyo, tatalikod ako, at ako'y lalakad papalayo sa inyo. Ang pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan. Ngayon, nasa harapan ka ng kasalanan, nabubuhay ka sa kasalanan, tatalikod ka na, lalayo ka na sa kasalanan. Ngayon, paano mo magagawa iyon? Bibigyan ka ng Espiritu Santo. Yung mga bagay na banal, magagawa mo na. Yung bagay na banal na hindi mo magawa dati, hirap na hirap kang gawin, magagawa mo na. Kasi bibigyan ka na ng Espiritu ng Panginoon. Pagkatapos mo magsisi, magpabautismo. Ano ang bautismo? Ang bautismo ay ang paglilinis ng ating budhi at konsensya. Sinasabi na ang tubig ay universal cleansing agent. Gusto mo maglinis, kailangan may liquid, may water. Ang bautismo, yung tubig, nagsisimbolo ng paglilinis. Pag kayo ay magpabautismo sa araw na ito, o mamayang hapon, o mamayang gabi, o bukas, mahalaga magpabautismo kayo, ang mangyayari, lahat ng inyong kasalanan ay malilinis. Literal. Bishop, ganun kadali ang pumasok sa langit. Ganun kadali ang maligtas sa kasalanan. Opo. Isipin ninyo kung ang kaligtasan kailangan pang pumirma ng isang rekwang papel. Malulunod ka na, pipirma ka pa. Hindi. Ang kaligtasan ang pinakamadali at pinadali na yan ng Panginoon sa atin. Yan ang inyong sinasampalatayanan sa gabi ito. Ngayon, sundin ninyo ang panalangin na ito, ipikit ninyo ang inyong mga mata, sundin ninyo ang panalangin na ito, taos sa inyong puso, tapat sa inyong puso at sincero. Ama naming Diyos, sumasampalataya ako sa iyong bugtong na anak na si Jesus, na iyong anak na siyang aking tagapagligtas. Kinikilala ko na siya ay naging tulad ko, namatay at nabuhay na muli para sa aking kaligtasan. Nagsisisi ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako. Ngayon, aking tinatanggap ang iyong kapatawaran. Gawin mo kong iyong anak sa aking pagsisisi at pagpapabautismo. Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. To God be the glory. Ngayon, sundin ninyo yung sinasabi ng banal na kasulatan, matitiyak ko, paglabas ninyo sa bahay, dalangin na ito, kayo ay mga bagong mga tao na. Literally, lahat ng kasalanan ninyo, nung kayo bata pa, ang kasalanan na maaring magawa nyo pa, lahat yun may kapatawaran na. Hindi na kayo parurusahan sa inyong mga kasalanan. At kayo ngayon ay gagawing anak ng Diyos, babanalin kayo ng Diyos, at kayo ay magiging sa kapulihan ng Panginoon. Okay? Pagpalain kayo ng ating Panginoon, sasamahan kayo ng mga kasama ninyo, ng mga kaibigan ninyo, mga kasambahay ninyo. Palakpakan natin ang gawa ng Panginoon.